Ligtas na ang binatilyong Amerikano na dinukot ng banidong Abu Sayyaf noong Hulyo. Ito ay matapos daw siyang makatakas mula sa mga kidnapper nitong Biyernes lang. No comment naman ng US Embassy sa isyong nagkabayaran ng ransom kaya sa nakalaya. Ito ang report ni Mon Gualvez. Sa videong ito mula sa Zamboanga City Mayor's Office, halatang nangayayat ang 14 anyos na American national na si Kevin Eric Lunsman. Nakatakas daw si Lunsman noong Biyernes mula sa grupo ni Abu Sayyaf leader Purigi Indama na dumukot sa kanya noong Hulyo. Mag-aalas 8 kagabi nang makita siya sa barangay Lamitan sa Basilan ng dalawang opisyal ng barangay. Si Kevin daw talagang nagtakot sa tao, makakita ng tao. Naghabulan pa nga daw sila dahil dahil nung nakita, sabi niya, iba ito mukha. So nilapitan niya, tumakbo si Kevin paakyat daw sa bundok. No, so hinabol niya. At sasabi na ano niya din nagpagla na friend parang gano'n. Sa medical check-up, maliban sa galos sa braso, wala naman daw senyales na nakaranas ng depresyon si Kevin. Kahit pa 5 buwan siyang nasa kamay ng mga Abu Sayyaf. Conscious, coherent. The only pertinent findings that I have is he is slightly weak. Kasama ni Kevin na nakidnap ang nanay niyang film na si Jerfa Lunsman at pinsan nitong Pinoy na si Romnick Jacaria habang nagbabakasyon sa isang resort sa Zamboanga. Nitong Oktubre, pinalaya si Jerfa. Inamin ni Zamboanga City Mayor Celso Lobregat na ito'y dahil sa binayad ng pamilya Lunsman na $15,000. Tikom ang US Embassy sa isyu ng ransom. Sa halip, hiniling na lang ang patuloy na pagtugis sa mga kidnapper. Inabswelto naman ng pulis si Jacaria na unang pinaghinalaang kasabwat ng mga kidnapper. Mon Gualvez, News 5. Kung ang mga Pinoy na nahuhulihan ng droga sa China binibitay sa Parañaque City Jail, pinatakas ng jail guard ang mga Chinese national na nakakulong dahil sa illegal na droga. Nakunan pa sa CCTV ang pagpuga. Itong report ni Michelle Mediana. Nakuna ng CCTV camera ang nakasibilyang si Jail Officer 1 Richard Siliatok sa 4th floor ng Parañaque City Jail kahapon ng madaling araw. Maya-maya pa, nakunan din ang pagdaan ng 3 lalaki na umakyat ng hagdan. Sila raw ang 3 Chinese nationals na sina Chang Tonglu, Chung Wailung at Long Zong na nakatakas sa kulungan kahapon sa tulong ni Siliatok. Dandahan niyang pinalabas yung aming mga inmates na 3 Chinese. Ginawa niya kasi para hindi talaga makita ang kanilang mga galaw. Pinatay niya yung ilaw sa floor. Nakapuslit daw ang mga preso dahil pinaalis ni Siliatok ang nakaposteng bantay sa main gate. Sinabihan niya na yung TV sa taas, hindi maganda yung reception kaya pinapaayos niya. Siya muna ang nag-temporary gater. Pinaghahanap na raw ng otoridad ang mga pumugang preso na nakulong noong March 2011 dahil sa pagpuslit at paggamit ng droga. Yung isang inchik dito ay merong asawang Pilipina, somewhere in San Pedro, at yung isa naman ay sa Bulacan. Pero negative, hindi nakita doon, hindi raw nagpupunta. Dahil posibleng lumabas ng bansa ang mga nag-jailbreak, ay nakipag-ugnayan na ang BJMP sa Bureau of Immigration. Target na rin ng manhunt ang jail guard na nagpatakas sa mga Chinese national. Isinailalim naman sa preventive suspension ang 5 pang jail guard na naka-duty ng makatakas sa mga preso. Michelle Mediana, News 5. 6 na preso rin ang nakatakas sa Cagayan Provincial Jail kaninang madaling araw. Tinutukan daw ng mga preso ng ipinuslit nilang baril ang mga bantay, saka ikinulong ang mga ito. Tumakas daw ang mga ito sakay ng tricycle. Kinilala ang mga pumuga na sina Vincent Badajos, Jong Romero, Kevin Chua, Christopher Tazi, Haris Tazi at Agustin Kawilan. Sangkot sila sa hiwa-hiwalay na kaso ng pagnanakaw at pagpatay. Nag-alok na ang lokal na gobyerno ng 100,000 piso para sa sino man makakatulong para mahuli ang mga pumuga. Bawal pa rin magpaputok sa 3 barangay sa Makati na nakapaligid sa West Tower Condominium. Ito kahit pa sinabi na ng First Philippine Industrial Corporation o FPIC na tapos na ang pagkukumpuni ng mga pipeline ng gas at tumaga sa kondo noong nakaraang taon. Maganda na raw ang maging sigurista para maiwasan ang sunog o ang pagsabog. Pero kahit walang paputok, magiging masaya pa rin naman daw ang selebrasyon ng New Year sa Barangay Bangkal, Magallanes at Pio del Pilar. Magkakaroon daw kasi ng street party at mga Battle of the Bands. Maagang pamasko naman para sa mga motorista.
Simula kasi bukas, tigil na muna ang paghuhukay at pag-aayos ng mga kalsada sa Metro Manila. Inatasan na ng MMDA ang DPWH at mga water company na ihinto muna ang paggawa at pagkukumpuni ng mga tubo sa daan. Partikular yan sa EDSA, Commonwealth Avenue, Araneta Avenue at Buendia. Ito ay para maibsan ang inaasahang mabigat na trapikong idudulot ng holiday rush. Tatagal ang moratorium sa mga road construction hanggang sa January 2. Mexico, niyanig ng 6.7 magnitude na lindol. 2 patay. Pagnanakaw ng Christmas decoration sa isang bahay sa Florida, nakuna ng video. At mga Santa Claus nagkalat sa mga lansangan ng New York. Naritong report. Niyanig ng 6.7 magnitude na lindol ang southern Mexico kagabi. Kitang-kita sa galaw ng chandelier na ito kung gaano kalakas ang pagyanig. Patay ang 2 tao sa lindol. Ang isang biktima nasawi matapos gumuho ang kanyang bahay. Ang isa naman, nabagsakan ng bato ang minamanehong sasakyan. Hindi raw gaanong napinsala ang syudad ng Mexico, pero maraming bahay ang nawala ng kuryente. Huli sa kamera ang pagnanakaw ng 2 babae sa mga Christmas decoration na pag-aari ng kanilang kapitbahay sa Florida. Sa video, kitang-kita kung paano tinanggal ng mga suspect sa mga sasakyan at saka mabilis na kinuha ang mga nakailaw na snowman at Santa Claus display. Todo tanggi sa paratang ang mga suspect na agad inaresto ng mga otoridad. Galit na galit naman ang may-ari dahil may sentimental value raw ang mga ninakaw na display. Nagkalat sa mga lansangan ng New York City ang mga taong naka-Santa Claus costume. Isa raw itong selebrasyon ng mga New Yorker na kung tawagin ay SantaCon. Lumilibat sila sa mga parke, restaurants at bars, suot ang kanilang costume. High-tech ang programang ito ng mga Santa. Sa mga social networking sites tulad ng Twitter at Facebook kasi, nag-uusap-usap ang mga Santa kung saan sila mag-a-eyeball. Maricel Halili, News 5. Susunod, bunsong kapatid ni Ramsen Revilla na si Ramlin, masama raw ang loob kay Janelle Manahan. Basketball match sa Ohio, USA na uwi sa basagan ng muka. At silipin ang pagbida ng mga superhero at cartoon characters sa Lights and Sounds Parade sa Pasig City.